ulit sa inyo. Ito po ulit si Maris, ang partner ni Corix sa Maris Corix Channel. Kung natatandaan po ninyo noon guys, ay may in-upload po kami na tungkol doon sa nahuling lapis ng aking asawa nung nakaraan. Binalatan po niya yon and hiniwa-hiwa niya at ito na po siya ngayon. Ayan po kung nakikita ninyo. Ang ganda po niya, oh, talagang parang sariwa pa talaga siya kahit galing na siya sa freezer. Para siyang tambakol na salmo na ang ganda ng pagkakahiwa. Ayan. May gagawin po ako ditong putahe ngayon na sana'y magustuhan ninyo, lalong-lalo na po yung mga bata. Simple lang po ang recipe ito. Panoorin po ninyo kung anong gagawin ko ngayon. So ito guys, hiwain ko siya ng ganito lang kalalaki. And then, lalagyan ko siya ng flour, egg, black pepper, salt, and powdered garlic. Ayan po. O, tingnan nyo, para siyang karning baboy or chicken kapag hinihiwa. Ayan po, kinamay ko na. Ayan. Kita ninyo, oh. Ang ganda niya. Ang ganda niyang hiwain. Talagang para siyang karning baboy or karni talaga. Ayan. Hiniwa ko siya ng maliliit. Ayan. And then, medyo malaki po ito. Ayan. Okay na po itong okay na po itong size na ito. Ayan. Kung nakikita ninyo. So, dagdagan ko pa siya para pwede naming ulam hanggang kinabukasan. Ayan. Kita nyo po, oh. Ang ganda ng kanyang pagkaisda. Ang tawag ko nga po dito, karning baboy. Kasi namimiss ko na ang karning baboy. Wala po kasi dito no sa Saudi Arabia, kaya kapag nakakita ako o nakakapanood ako sa YouTube ng mga lutong pork meat, namimiss ko na talaga ang putahe na karning baboy. Lalagyan ko na po siya nalimutan ko po lang sabihin, lalagyan ko siya ng lemon, squeeze ko siya ng lemon. Ayan. Para po maalis yung kanyang lansa. Hindi naman po nalilingid sa atin ang isda ay malansa. Kahit sabing galing na yan sa freezer. Ayan po. Depende po sa inyo kung gaano karaming lemon. Ayan. And then, paminta. Ayan, paminta. Ang lapis po ay medyo matabang, kaya need po ito ng asin. Pero huwag naman po sobrang dami kasi baka naman ma-high blood tayo. And lagyan ko rin po siya ng ayan, powdered garlic po ito. Para po may lasa siya. Ayan po. And then, isang itlog po. Basagan ko siya ng isang itlog. Ayan. And then, ayan po. So, kahit gamitan mo siya ng tinidor, hindi siya yung naghiwalay-walay na isda. Ayan po. Sa timpla pa lang, mukhang masarap na siya. So, and then, lagyan ko po siya ng flour. Depende po sa inyo kung gaano karaming flour. And then, lagyan ko po siya ng cornstarch para po medyo may pagka-crunchy. Ayan. Cornstarch po yan. Isang kutsarita.
i-marinate ko po ito kahit 10 to 15 minutes lang. And then, ipapry ko po siya. And then, mamaya, makikita nyo kung ano po yung magiging resulta. Ito, tapang ko lang muna siya. And then, marinate ko 10 to 15 minutes lang. So, ayan po. Okay na po yan. Hintayin na lang natin siya uminit. So, ito na yung binabad ko, guys. So, ito na yung minarinate. Testingin po natin kung pwede na. Ayan, pwede na. So, ayan. Mag-iwa-hiwalayin lang natin. Ayan, para siyang fishball. hindi siya halatang isda. So, hanggang sa mag-golden brown na po siya, pwede niya siyang tanggalin sa kawali. And then, mamaya po ipapakita ko naman sa inyo yung susunod kong gagawin. Gagawa po ako ng kanyang sauce para po naman meron siya talagang lasa. Ayan, pwede na siya. So, ito na guys yung aking lapis. Fishball. Ayan. Crunchy po siya. So, ngayon po naman, magluluto ako ng kanyang sauce. Siyempre, gagamitin ko na yung isang kutsarang mantika lang po. Mauna po pong gawin ay ayan po yung bawang. Siyempre po, sasama ko yung luya na kaunti para po pang-alis lansa. And then, siyempre, bawang, sibuyas. Yan lang po, simpleng recipe lang, ingredients. Sibuyas, more sarap. Ayan, niluluto ko po ng konti yung sibuyas. Lagyan ko na po siya ng oyster sauce. Depende po sa inyong gusto kung gaano karami. I-add ko po ngayon ang pineapple juice. Ayan po. Ayan. Half cup lang po ng pineapple. Ayan, tikman po natin. Sarap na po. So, lagyan ko siya ng konting asukal lang. Para po maglaban yung tamis at asin ng pineapple juice. So, lagyan ko po siya ng konting cornstarch para po lumapot siya. Ayan. Lagyan ko ng konting asin. Ayan. Okay na po. And then, isama ko na po itong capsicum o bell pepper po tawagin sa atin. Pero dito po sa Saudi ay capsicum. Ayan. Niluluto ko siya ng konti para po. So, ayan na po ang aking sauce para sa sweet and sour lapis. Ayan, konting kulo na lang po para pwede ko na itong i-topping sa aking lapis. So, ayan na po yung aking lapis fishball. Ganda po, ano? Para siyang chicken na binalot lang sa harina at itlog. At ayan po. Sigurado ako yung mga bata magugustuhan po ito. At pwede itong baon nila sa school, lalo sa kanilang lunch. So, ayan na po. Ilalagay ko na po itong toppings. Ayan, nakadagdag kulay po. Sarap yung capsicum.
And then, lagyan ko po siya ng ayan, onion leaves. Ayan, okay na po.